Sino ba naman ang hindi mapapapikit? Mapapangiti. Pero mapapangiti rin dahil sa asim ng isa sa paboritong ulam ni Juan, ang sinigang. Madalas ang palok o kamyas ang gamit natin pampaasim. Pero sa Palawan, may pambihirang pampaasim daw sa sinigang, ang kandis. Nakakalaway, talagang nangangasim ako. Parang sarap nang kainin. Bilog na maliliit ang mismong bunga, may berde, may dilaw. Pwede raw kainin ng diretso o sariwa ang kandis. Super asim! Oh my God! Medyo kasing lasa siya ng kamyas kasi mapakla-pakla, pero yung asim niya highest level talaga. Masim-masim siya, parang mas masim pa sa santol. Pero mas ginagamit daw ito sa pagluluto sa Palawan. Ang tubong Brooks Point, Palawan at forestry student na si Richard, pinag-aralan daw ang mga benepisyo ng kandis. Maliliit yung kanyang buto. Pwedeng lunukin yung buto niya. Mayroong 4 o 3 buto. Pero mas marami yung walang buto. Ayan, ganyan siya. Ito naman yung dagta niya. Medyo yellowish yung kanyang dagta. Matagal na rin daw na ginagamit sa kanilang probinsya ang kandis bilang pampaasim. Naipasalin-salin ito sa mga henerasyon at sa ating mga magulang ay natutunan na rin namin kainin ito dahil nga mayroon ding mga puno na pailan-ilan pang natitira. Pero tila pahirapan muna raw bago makatikim ng kakaibang prutas na ito. Mula kasi sa kanilang bahay, bibiyahe muna si Richard ng halos kalahating oras at maglalakad naman ng higit 1 oras bago marating ang gubat kung saan tumutubo ang mga puno ng kandis. Yung kandis, widespread naman siya all over the Philippines. From Batanes to Mindanao, kasama na yung Palawan, Sibuyan, tsaka Panay. Maraming iba't ibang uri din ng kandis. Kamag-anak niya yung binukaw, yung mangustin kamag-anak din niya. Maasim, parang may pagkakamyas. Hugasan na natin yung ating napitas na kandis. And syempre, mamaya, buong araw natin siyang ibibilad. Ayan. Matapos hugasan ang mga bunga ng kandis, ihiwain ito ng maninipis. Ang asim powder ng kandis hindi lang daw pang sigang, perfect din daw sa paksiw. Sa pagluluto ng paksiw sa kandis, unang ilalagay sa kaldero ang mga isda. Saka isusunod sa ibabaw nito ang binilad na kandis. Sibuyas, bawang, luya, paminta at tanglad. Ating huling ilalagay, ito po ay kalahating basong tubig. And syempre, kung mapapansin nyo po kanina ay wala tayong nilagay na suka dahil po ang kandis pa lamang po ay sapat na po para maging maasim yung ating paksiw. Luto na ang pangmalakasang asiw ng paksiw sa kandis. So, napakasarap talaga mga ka-wonder. Subukan nyo na ang ganitong klase ng recipe. Katulad lang po siya nung normal nating prutas. Depende po sa sukat. Ang kandis po kasi parang medyo kasukat siya ng maliit na bayabas. So ang safe po niyang kain ay around 2 to 3 pieces po kada kain, lalong-lalo na po sa mga diabetic na nagbibilang ng prutas. Kung may prutas na pwedeng magkampiyon sa paasiman, may pambato riyan ng Palawan. This is your time to shine kandis.